Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin, ito hong nag-iinit na bangayan po sa pagitan po ni Vice President Sara Duterte at saka ito hong si Yuse Castro po, mga kabida, halatang napikon na po, ito hong si Undersecretary Castro dito ho sa muling banat po, ni Vice President Sara sa kanya, mga kabida. Okay, ito ho'y patungkol po doon ho sa pinipilit po ni VP Sara na may kaugnayan ito kong si Yuse Castro po kay Franz Castro, na magpinsan daw ito hong dalawa, mga kabida. Okay, kaya nga nung tinanong muli ito hong si Yuse Castro ng isang miyembro po ng Malacanang Press Corps, patungkol ho dito sa reiteration po ni VP Sara sa kaugnayan po ni Yuse Castro po kay Franz Castro, ay napikon. Okay? Halata hong napikon po ito, si Undersecretary Castro. Ito, pakinggan muna natin itong mga kabida, yung naging pahayag po ni Yuse Castro. Okay? Narito po. Nakakalungkot dahil mismong ang Vice President, ang Vice Presidente, ay nagiging paulit-ulit na source ng fake news. Anli. The Vice President has reiterated her initial statement na meron po kayong koneksyon ni Representative Franz Castro, although you have already cleared that. Once again, pwede po bang paki-explain ulit yon? Because she also reiterated yung garbage in, garbage out na statement niya. Yun na nga po, nakakalungkot dahil mismong ang Vice President, ang Vice Presidente, ay nagiging paulit-ulit na source ng fake news. Anli. Alam na natin, katulad na sinabi ni Ms. Maricel, maliwanag na po ang ating sinabi patungkol dyan. At kayo po mismo, mga taga-media, ay naintindihan na po ito. So nakakalungkot na ang Vice Presidente ay hindi po naiintindihan ang ating sinasabi. So nagiging source of fake news na po or disinformation ang ating Vice Presidente at hindi ito maganda para sa kanya bilang pangalawang nakakataas na leader ng bansa. Marami na rin po siya nabanggit patungkol sa fake news, patungkol sa Pangulo, patungkol sa First Lady, patungkol na rin sa bigas na sinabi niyang maaaring pagkain lang sa baboy. So, sana wag manatili ang pagiging source niya ng fake news. Ayan po, halatang halata talaga, na pikon na po ito hong si Undersecretary Castro po, mga kabida, dito ho sa pag-uugnay ni VP Sara po sa kanya kay Franz Castro, paulit-ulit daw na sinasabi daw ni VP Sara na magpinsan daw itong dalawa, paulit-ulit po niyang sinasabi na hindi kami magkadugo, magkapareho lang kami ng apelyido, yun yung sagot po niya ni Yuse Castro, mga kabida. Kaya dahil ho dyan, tinawag po na, again, source of fake news, ito hong si VP Sara, sabi po ni Yuse Castro, mga kabida. Ang hindi po alam ni Yuse Castro, inaasar lang po siya, ni VP Sara. Okay? Kumbaga, biro lang po yun. Okay? Ang madaling mapikon, talo. And napikon po ito hong si Yuse Castro dito sa pag-uugnay, pilit hong pag-uugnay po ni VP Sara po sa kanya, mga kabida. Okay? Ito, pakinggan muna natin muli, ito hong naging pahayag po ni VP Sara bago ho nag-react ito hong si Franz, ito hong si Yuse Castro, mga kabida. Actually, reaction lang po yun ni VP Sara doon po sa tanong po ng media po sa kanya, patungkol ho doon sa banat din ni Yuse Castro, mga kabida, may kaugnayan doon ho sa agreement daw na magpagamit o nagpagamit o ginagamit between Sara Duterte and Amy Marcos, mga kabida. Kaya yun yung naging sagot po ni VP Sara, garbage in, garbage out. Parang ni-reiterate lang po niya yun, At may petics po siya doon ho na magpinsan daw itong dalawa. Ito, pakinggan muli natin. Ito hong si Vice President Sara Duterte. At sinabi din ni Yusek na isang taong manggagamit at isang taong willing magpagamit daw kayo. Yun yung description ni Yusek kasi sa inyong dalawa ni Senator Amy Marcos.
Si Claire Castro na naman ba ito? Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. Ayun. So halata po ano? Halata po si VP Sara na nang-aasar lang po. Mga kabida, the way you look at it, ano? The way she speaks, 'di ba? May halong smile yun eh. Okay? Parang nang-aasar lang talaga ano po. Yun ang hindi ho na-gets ni Yusek Claire Castro po mga kabida. Talo ho siya sa propaganda eh. Alam niyo sa propaganda po mga kabida, pag pikon ka, matatalo ka talaga, no? Okay, yun. Part of the propaganda yun, ano? Yung pang-aasar. Okay? Kaso lang po, hindi ho nakayanan ni Undersecretary Claire Castro po mga kabida, no? Yung pang-aasar po ni VP Sara, ayun, bumigay. Okay? Halatang halata talaga, no? Na napikon na po ito hong si Yusek Castro dahil sa paulit-ulit, ano? Na inuugnay ito hong si Yusek Claire kay Franz Castro. Na ang layo naman po, ano? Actually, alam niya ni VP Sara po mga kabida, no? Na hindi ho sila magpinsan, hindi ho sila magkadugo. Okay? Kaso lang po, yun nga inaasar lang po niya alam nyo, kung hindi nyo kilala ito hong si VP Sara, mahilig po itong mang-asara, no? Kaso lang po, hindi po kilala ni Yusek Claire Castro ito hong si Vice President Sara Duterte. Na ganyan talaga yan siya, no? Mahilig mang-asar, mga kabida. Now, kung ikaw po ay mahina, okay, talo ka talaga. Okay, kung mapipikon ka, no? Dito ho sa pang-aasar po ng Vice Presidente, no? Kagaya po ng kanyang ama, ganun din yun, no? Mga kabida. Kumbaga, mana po sa ama, no? Yung pang-aasar po ano ni Vice President Sara Duterte po ano mga kabida. So yun po kumbaga nabitag po ito kung si Undersecretary Castro po sa kay VP Sara po mga kabida. Nahuli po niya yung kanya hong kung paano siya mapikon. Okay, napikon talaga ito hong si Yusek Castro. Kaya nga, tinawag na lang po niya ito kung si VP Sara. Again, na source of fake news. Okay? Dahil sinabi daw niya na magpinsan silang dalawa. Okay? Parang hindi ho marunong magbasa between the lines ito kung si Undersecretary Castro. Ano? Mga kabida. Dapat yung spokesperson hindi ho madaling mapikon. Okay? Ganun talaga yan May mga questions, may mga banat na kailangan mong salagin po ano mga kabida na hindi ho kailangang mapikon ka ano. Okay? Kailangan mong salagin at ibalik mo yun doon na parang wala lang yung mga bato po sa administrasyon na kanya hong kinakampihan ano mga kabida. Oh. Ganun lang po yun ano. Kumbaga, kung mag-counter attack ka, kailangan subtle. Hindi ho pwedeng ipapakita mo sa kanila na ikaw po ay apektado. Okay? Napikon ka, apektado ka, no? Kasi pag ipapahalata mo sa kanila na you are affected by those comments, ano? Talagang pagtatawanan ka ng kalaban mo, ano? Mga kabida. Oh. Sa ginawa ho ni Yusek Castro, do you think hindi ho pinagtatawanan po ni VP Sara itong si Yusek Castro, ano? Kasi yun, napikon So nakita ho ni VP Sara yung weakness ni Undersecretary Claire Castro ho dito, mga kabida. At hindi ho nagtatapos dyan, mga kabida, no? Asahan po ni Claire Castro na mayroon pong mga kasunod yung mga pang-aasar po ni VP Sara. And hopefully, ano, this will be lesson learned para ho kay Undersecretary Claire Castro. Ano. Next time, may mga ganyang banat, subtle lang. Parang, kumbaga,
chill ka lang, Undersecretary Castro, ano? Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong komento at opinion ho, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.